عاهدني وأوعد ما نرضى بالغياب، عاهدني وعاهد نبقى أوفى أحباب، نبقى أوفى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning sa ating lahat mga kaligtas. Good afternoon, good evening, saan man kayong dako ng mundo naroroon. Okay? So, madali ang video lang ito dahil sa dumarami yung mga nagtatanong. Napakahiram magpaliwanag isa-isa. Mas maganda yung may video, ipapasa na natin. Ano? So, ipaliwanag natin ngayon mga kapatid. Yung mga kaligtas na mga nagtatanong sa atin, ano ba ang dapat natin unahin na training? So, para sa akin in my own opinion and based on my experience, so, which is, ito yung ginagawa natin. Unang-una, dapat unahin natin yung mga basic knowledge. Okay, huwag tayo kagad dumiretso dun sa Kung may kakayanan tayo, may pera tayo na kaya naman natin, wala namang problema doon. There is no any problem about that. Okay? Kung saan yung unahin mo. But, ensure na makuha mo yung mga basic knowledge. Ano ba itong mga basic knowledge na to? Ito ay napaloob sa mga training ng OSHA. Halimbawa, OSHA Construction, OSHA General Industry, 30 hours. So, dyan, dapat mayroon ka niyan na ma-atinan na training. Bakit? Halimbawa, mayroon kang NIBOS. Okay, kumuha ka ng NIBOS, pumasa ka. Natsambahan mo lang, pumasa ka. Halimbawa lang, pumasa ka. Okay. So, okay, na-hired ka rin na safety. Nilagay ka sa site ngayon. Real talk. Nag-ask ngayon ang foreman supervisor sa'yo, ano ang requirement sa working at height? Nga ka ngayon. Nga ka. Bakit? Wala kang basic knowledge eh. Wala kang basic information kung ano yung hazard at ano yung mga safety requirements sa working at height. Excavation, lifting operation, confined space, o scaffolding, o ano pa man. Electrical safety, lockout, tag-out. Wala kang knowledge dyan. Kasi NIBOS ka lang. Alam mo, sa NIBOS, ang NIBOS po ay level 3 po yan ha. Level 3. Ang NIBOS, magandang qualification po yan. Pero kung wala kang basic knowledge, nga ka talaga mga kapatid, mga kaligtas. Kasi ang NIBOS hindi nag-discuss about sa mga hazard sa confined space, more on leadership or management. More on management responsibility. Okay? Yun ang At the same time, pagdating sa mga NIBOS ngayon, scenario based, mayroon doon yung mga yung mga hazard or ano ang mga dahilan sa scenario na yun, based on scenario, at ano yung ma-recommend. So, hindi ka rin makakasagot kapag hindi mo nalalaman ang mga basic information. Kaya, ang payo namin bilang mga nauna sa larangan ng safety, professional, unang-una, mag-attend muna kayo ng OSHA Construction, OSHA General Industry, yung 30 hours, para mahasa yung kaalaman natin sa basic information about safety. Kasi dyan, pinag-uusapan yung forklift safety, yung mga equipment, confined space, excavation, scaffold, working at height, lifting operation, at marami pang iba. Dyan mabubukas at magkaroon ka ng big information and knowledge na which is very useful pagdating doon sa site. Kasi ang NIBOS, hindi naman na-apply yan sa site. Real talk po yan. Wala pong nagtatanong doon or hindi ka nag-advise according to NIBOS. More on about OSHA standard pa rin. Okay? So ngayon, after mo makakuha ng OSHA, ayos naman. Institute of Professional Safety and Health, yung ayos. So, managing safely. Okay? So, yung ayos managing safely, wala po akong kung anong level yan. Level 1 or level 2, wala po nakalagay. So, ang importante dyan, kung mayroong ng ayos, ito ay preparation mo pagdating sa NIBOS. Kasi sa ayos, dinidiscuss yung management responsibility. Okay? Leadership of the management. And then, aside from that, pinag-usapan yung mga law, criminal law, at mga pagbabatas as per UKI base or UKI standard. Then,
Diyan din makikita natin yung mga kaalaman about moral obligation, about financial obligation, ano pa? Tatlo yan eh. Moral, financial, and kalimutan ko tuloy yung isa. So anyhow, ang main point natin dito, yung ayos, preparation mo yan. Kasi sa loob ng ayos, mayroon po yan project na gagawin ninyo, yung risk assessment. Gagawa kayo ng risk assessment. So sa risk assessment, dyan ninyo matutunan yung probability, consequence, okay? Dyan ninyo severity, ma-identify ninyo, ma-analyze ninyo yung mga hazard, ano yung magiging impact doon sa mga activity na once na ma-identify ninyo yung hazard. So natututo kayo kung paano gumawa ng risk assessment. So why? Kasi pag pumunta ka na sa NIBOS, ang NIBOS kasi ngayon scenario based. So doon sa scenario, i-analyze mo kung ano nangyari sa scenario at bakit mayroong mga ganitong nangyayari at ano ang dapat mong i-recommend at i-advise as a management or kung ang management ang involved. So doon mo i-elaborate, i-explain, essay type yung exam ng parang nag-take ka ng board exam. Okay? Walang multiple choice doon. So kung mayroon ka ng knowledge sa ayos, management, tapos risk assessment. Bakit risk assessment? Kasi yung ITC 1, more on about management yon na i-explain mo based on the scenario. Then ITC 2, gagawa ka ng project na risk assessment. So dahil mayroon ka ng knowledge sa ayos kung paano gumawa ng risk assessment, so madali na sa iyo. Ang pagkaiba lang sa kunti lang yung pagkaiba. Kasi sa NIBOS, kailangan mo maglagay ng mga reference mo, international reference, ILO, UKI, iba't ibang reference, kahit yung OSHA standard, pwede mo ilagay as a reference mo based on the kung ano yung mga activities na nilagay mo sa risk assessment mo. Okay? Diba? Chemical, equipment, confined space, so maglagay ka ng mga reference mo saan mo kinuha yung mga reference na standard. So ganun po yun. Madali lang naman eh. Research ka ng sa Google, what is the reference as per UKI, as per British Standard of Confined Space. So kukuha ka lang ng reference doon. Ganun mo lang, lagay mo lang. So ganun. So yan po, dapat step by step, laddering ang training mo. So once na okay ka na, magiging safety ka na, or tumaas na yung posisyon mo, huwag kang tumigil. Kasi learning is a continuous process. Yan ang paniniwala namin palagi. Kahit ako ay medyo may edad na, matagal na sa larangan ng safety, nagtitraining pa rin ako. Kasi once na magtitraining ka, aangat yung posisyon at ito yung posisyon, ito naman yung sahod. Aangat yan, sabay yan. Di ba? Real talk yan. Kapag mayroon kang qualification, after NIBOS, kuha ka ng another level, OTHM level 6, ISO, certified safety engineer, certified environmental manager, kasi pwede kang mag-safety engineer kahit hindi ka safety engineer, kahit hindi ka engineer. Pwede kang mag-environmental manager, environmental coordinator kapag meron kang environmental training. Okay? Kasi pasok na tayo eh. Ang trabaho natin, safety, health, and environment. Environment sa area natin. Ano yung mga work area natin, mga hazard like dusty. So environment yan. So kailangan natin i-avoid yung dusty. So watering tayo, tayo ng water sa area natin. Basain natin yung mga lupa para ma-minimize yung alikabok. So one of the responsibility of being environmental coordinator or environmental manager. Waste segregation, waste disposal, proper waste disposal, water treatment, water consumption. Yan, yung mga pag-check sa mga noise ng equipment, at the same time emission test, so part of the environmental. Marami pang iba. So ganun po yun. Pwede tayo magiging environmental kung may mga training tayo ng mga about environmental. So ganun po yun. Once na mayroon ka niyan, mabilis umangat yung posisyon mo, mabilis rin umangat yung sahod mo. Experience plus qualification, magsama yan. After that, position, salary. So ganun yun. Ganyan po. So inshallah,
naway maliwanag po ang ating ipaliwanag sa kunting kaalaman natin based on our experience. Sa akin lang po, malaya po ang mag-comments kahit sino na magdagdag, magbawas, kung gusto ninyo, so nasa inyo po yan. So maraming salamat, mabuhay ang Filipino Association of Safety Professionals Incorporated, mabuhay tayong mga kaligtas, mga Filipino kaligtas, mabuhay tayong lahat. Babu!